So ayan guys, for the last video, so we have the Unit 3 sample review questions for Unit 3. So dito sa Unit 3, 5 question lang po yung aking inilagay kasi ito ay fresh pa naman itong topic na to. Ito yung katatapos lang. So that's why 5 question na lang po yung inilagay natin dito. So let's go ahead po and let's talk about the questions po na Unit 3. So for the first question, what is the approximate percent of water in the human heart? Okay. Now, ah, wag po kayo masyado mag-focus dito sa nilagay kong sa ano dito sa sample. Kung hindi man yung ano dito, yung hindi sagot dito, possible na yun yung nasa exam. Ano, so that's why yun ang ating tingnan din po yung ibang percentage. So by the way, ito pong 75%. Yan po ay hindi po yan sa human heart. Yan po ay sa percentage po ng water sa brain. Sa brain po yan, hindi po yan sa heart. 75% po ng tubig, ng brain po ay tubig. Then also, that is also the percentage po, same din po sa muscles. Muscles and brain has approximately 75% water po. Then yung 22% naman po, since sa katawan natin, alam niyo naman, obviously, isa sa may pinakamaunting water, kung kahit titingnan physically, is the bones. So, ang bone po natin is 22% water lang, yung ating mga buto. Then also, here, ang 83% po, hindi rin po yan ang heart, hindi po rin yung heart, yan po ay tawag dito, sa blood, percentage po ng water sa blood, and kidney. 83% din po yung tubig sa kidney. And then, ang pinaka ano po, sagot po natin here is, siyempre, yung hindi ko nabanggit. Kasi nabanggit ko, muscles, brain, bones, blood, kidney. Ang heart po natin has 79% water approximately. Based from our reference Kasi baka makakita kayo ng ibang reference sa Google. Sir, sabi niyo 79%. Pero based po dito sa ating reference, 79% approximately. Since pinapalo po natin yung reference natin, so 79% po yung ating isasagot if ever na lumabas po itong tanong na ito. O kung ito nga yung lalabas sa tanong din sa prelims yung bukas. Heart is 79% water. And then nabanggit ko na rin po yung the rest ng organ. Ayan po, naka-flash din po sa screen. Blood, kidney, bones, brain, and muscles. Paki-review na lang po ulit ng inyong PowerPoint. Next, ito naman po ay tungkol sa property ng water. May 3 property ako ng water na diniscuss sa inyo. Yung pagiging good solvent niya or universal solvent. Because of this property, yung kanyang polarity po kasi ang nagde-determine kung bakit nakakatunaw siya ng napakadaming ionic substance. Specifically po yung mga important electrolytes sa katawan nyo. That's very or readily available sa inyong mga cells and nadidistribute ng maayos sa katawan nyo because of water. Since our body is 72 to 60, 62 to 70% water ang ating body po. That's why namomobilize ng maayos yung mga ionic electrolytes na yan. Then, pangalawa po is high specific heat capacity. Ang water po, pag sinabing may high specific heat capacity, high specific SHC na lang po, specific heat capacity, ay hindi po siya mabilis uminit at hindi rin siya mabilis lumamig. Or ang dami po na init na kailangang i-absorb ng 1 gram niya. For example, this is 1 gram ng water. Madami pong init siyang i-absorb bago siya mag-raise ng 1 degree Celsius. So, yan po yung ibig sabihin ng ang water ay may mataas na specific heat capacity. Compare po sa ethanol kasi, ang ethanol kasi 2.54 joules lang or 2.44 joules approximately doon sa ating last discussion. Ganyan lang po kaliit na init ang tatanggapin ng ethanol, iinit na agad siya ng 1 degrees. Yung 36 degrees na ethanol, magiging 37 na agad. Ganyan lang yung matatanggap niya. Samantalang ang water, meron siyang specific capacity na 4.18 joules. Joules per gram ng water ay tsaka pa lang siya magre-raise ng So matagal siya uminit. Then also, the last property na diniscuss natin is yung high latent heat of vaporization.
Pag sinabi pong high latent heat of vaporization, ito naman po yung amount ng init na kailangan mong tanggapin ng substance bago siya mag-change from liquid to gas. So for the water, meron po siyang napakalaking heat of vaporization, 2,260 po joules per gram po ng water ang kailangan niya ma-absorb bago pa natin ma-change siya from liquid state to gaseous state. So kasi po napakalakas po kasi ng intermolecular force ng water compared sa other liquid. Malakas yung kapitan ng kanilang mga positive and negative side ng water. Nagke-create po kasi siya ng strong hydrogen bonding. Kaya hindi sila bumitaw sa isa't isa basta kailangan ng malaking init. So yan po yung para ma-evaporate natin 2,260 joules. Pag calories naman po 540 calories ang natin, ang value pag unit ng calories ang gamit. And yun lang po, tatlo lang ang ating na-mention na properties ng water na very essential sa living organism. Kung bakit tayo nakaka-survive. Although pabago-bago yung temperatura ng paligid natin. So, ang sabi dito, during surgery, patients are often connected to water-based cooling or warming system to stabilize body temperature, which property of water makes it possible. So, letter A po, solubility property. Wala pong kinalaman dito sa ating sitwasyon yung solubility property. Kasi we're talking about body temperature, stabilize. Yun yung guhitan nyo. Stabilize body temperature. So wala pong kinalaman yung letter A. Cross na po agad natin yan. So ang possible po dito is yung B and C. Yung letter D, wala na rin po yan. Yung polarity. Kasi we're talking about the to stabilize body temperature. Now, alin kaya kay high specific heat capacity or high latent heat of vaporization ang possible po nating ah, tamang answer? Pag sinabi pong high specific heat capacity, ito po yung dami ng init na kailangan tanggapin ng isang substance, specifically the water, bago siya mag-raise ng 1 degree Celsius. Nakalagay po sa situation, stabilize. Nawala po. Wait lang po guys. Nawala yung aking screen. Yan. Nakalagay po kasi sa situation, stabilize. Ibig sabihin, mini-maintain nung system na water-based yung kanyang body temperature. Okay. So may possibility po na letter B. Pero tingnan din po natin ang anggulo na baka high latent heat of vaporization. Sa high latent heat of vaporization, ang common situation po dyan, ang best example po na situation dyan, is yung evaporative cooling. Alam niyo yung evaporative cooling? Yung, for example, this is the surface of skin. Tapos may nakalagay dyan tubig. Since sabi ko nga sa inyo, ang laki ng init na kinukuha niya, i-absorb niya po yung init na yan. Wait lang guys, nag malfunction lang yung aking wait guys. O ayan, balik po tayo. So bale po, kapag po sinabing evaporative cooling, for example, ito po yung init ng katawan niya, mga bilog-bilog, yan yung init. So bale, kukunin niya nung tubig, tapos madaming init na kukunin yung tubig bago pa siya mag-evaporate. So ibig sabihin, napapalamig niya yung temperatura. Kukunin niya ng tubig bago siya pumunta sa atmosphere. So, yun naman po yung situation po. Ang situation po nun, pag nilalagnat yung tao, may fever, tapos nilalagyan natin ng basang towel sa noo. Kasi nga po, kaya sa ulo nilalagay is madali po kasing yung brain. Madali pong ma-denature yung protein sa brain. Kaya dun sa part na yun nilalagay. Ang tawag dun, evaporative cooling. Yun naman po, property ng water na high latent to vaporization ang ina-apply doon. Okay? So, for this po, since nakalagay po stabilize body temperature and ang water ay hindi mabilis uminit, hindi rin mabilis lumamig, that's why ang tamang sagot po natin dito is letter B. So, may kakayanan siya mag-stabilize. So, next question po tayo. So, next question po, ayan, na po tayo, ABG interpretation na agad kasi 5 items nga lang po. So, yung other, situation na ina-apply yung properties ng water, paki-review na lang din po uli, ha. So, ngayon po, ang atin pong guide dito, sabi ko sa inyo, technique dito, di ba yung parameter natin ng carbon dioxide, isulat nyo agad, carbon dioxide.
Kapag arrow up ang carbon dioxide, acidosis. Easy na lang, acidosis. Kapag arrow down ang carbon dioxide, alkalosis, Al. Alkalosis ang Al ha. Next, ang bicarbonate po, ang HCO3, kapag arrow up ang HCO3, base siya ha, base. Pag dumami siya sa dugo, nagiging alkalosis or basic ang dugo. So, ALK. ALK na lang pala ang alkalosis para hindi tayo. Next, pag bumaba naman po ang base natin sa dugo, nagiging acidic naman dugo, kaya acidosis naman ang kinokos niya. So, yan po yung guide natin ha. Ngayon po, titingnan nyo yung parameters. By the way, kung hindi nyo sa ulo, pwede nyo namang tingnan yung mga normal values. For the blood pH, ang normal values po ng dugo, kung wala tayong sakit, ay 7.35 to 7.45. For the partial carbon dioxide, ang normal po dapat na level ng carbon dioxide sa ating sistema, kung wala tayong sakit sa baga, ay 35 to 45 millimeter of mercury. Ang bicarbonate naman po, kung wala tayong metabolic disease, bicarbonate, HCO3, wala kang metabolic disease ha, 22 to 26 ang normal. Ito po kasing bicarbonate, nagde-determine ang parameter na to kung ikaw ay may metabolic disease o wala. Ang carbon dioxide naman po ay kung may respiratory condition ka or wala. So, tingnan natin yung parameter. So, 37. Ang 37 po ba pasok sa normal range? Yes. Then, pagka normal po, ang gagawin po natin is, di syempre, titingnan natin kung saan siya. Ang median po natin, 7.40. Tapos ito yung dulo, 7.45. Yung mga range na nandito. Ito po ay mga more basic. Mapupunta ka sa more basic pag dito napunta yung normal blood pH mo. Pag dito naman sa kabila, 7.40 pababa hanggang 7.35, dito naman yung more acidic. So, since ang 7.37 po napunta sa more acidic, ang ating pong interpretation diyan ay N-acidosis. Yan, may ano na po tayo ha, may clue na. N-acidosis. So tingnan niyo po dun sa mga option kung alin ang mga N-acidosis. Meron po tayong possible na tamang sagot. Letter D at letter A. Yung letter B at letter C, hindi na po yan kasi N-acidosis yung findings natin sa blood pH. Ang sunod naman natin alamin, ano siya? Respiratory and metabolic. Kasi ang letter A, respiratory. Ang letter B, metabolic. Ito po yung titingnan naman natin, guide. Yan. Nakikita nyo to, yung mga CO2, arrow up. Tingnan po natin ang CO2. Ang CO2, 35 to 45 ang normal, di ba? 35 to 45. Ang 31 ay below 35, so below normal, arrow down. Ang bicarbonate naman po ay 22 to 26. Ang 20 ay below normal, so arrow down. Tingnan nyo, parehas silang arrow down. Ngayon, punta tayo dito. Check natin yung arrow down. Ang arrow down ng CO2, alkalosis. Ang arrow down ng bicarbonate, acidosis. Ang ating pong condition ng pH, acidosis. Sino po yung tumutugma sa acidosis? Si bicarbonate po. Si bicarbonate po, metabolic. So that's why the answer for this question is metabolic and acidosis fully compensated. So metabolic and acidosis po. So tingnan nyo, below normal parehas. Tapos tingnan nyo yung guide natin na kapag below normal, ang carbon dioxide, alkalosis siya. So hindi siya yung may kasalanan sa acidosis. Kasi ang may kasalanan talaga si bicarbonate. Kasi pag below normal siya, nagiging acidosis ang dugo. Okay, nagiging acidic. Kaya ang sakit talaga ng tao is metabolic disease. Kaya metabolic and acidosis. Next po. Again. CO2 uli. Pag arrow up, acidosis. Pag arrow down, alkalosis. Tapos bicarbonate natin. Pag arrow up, alkalosis, baligtad. Pag arrow down, acidosis. So, then parameter natin, blood 7.35 to 7.45. Tapos ang CO2 natin ay 35 to 45. Tapos ang bicarbonate natin 22 to 26. Yan. So tingnan natin ang result. Ang 7.49 po, una, blood pH, 7.49 mataas kaysa sa 7.45, di ba? So that is alkalosis. So ang ating findings is alkalosis at hindi po normal ang dugo kaya wala tayong N-alkalosis. Sa pamimilian din naman wala ding N-alkalosis kayo makikita. So ngayon, i-cross out nyo na yung mga acidosis kasi iba naman ang findings natin sa dugo, alkalosis, sure win na yun. So, dalawa na lang pamimili natin. Ano ba siya? Respiratory o metabolic? So, titingnan po uli natin itong guide na to. Okay? So, tingnan natin ang CO2, 37. Ang normal po ng CO2, 35 to 45. Ang 37 po, pasok sa normal. So, ang ano po natin, normal. Ibig sabihin, wala po tayong problema sa respiratory.
enmatic na ang problema natin ay metabolic kasi above normal po ang ating bicarbonate. So the final answer for this one is metabolic alkalosis. And uncompensated po siya. Kasi po, siya ay normal yung isa, walang ginagawang respond pa yung isang system. So, for the last item po, again, ganun po uli ang guide. Kapag CO2, above normal, acidosis, tapos below normal niya, alkalosis. Tingnan nyo lang po yung ginagawa kong guide Tapos ang bicarbonate naman, baligtad. Ang above normal niya, alkalosis. Kapag below normal niya, acidosis. Okay? So yan po yung guide natin. Then normal pH po ng dugo, 7.35 to 7.45. Then carbon dioxide po natin, 35 to 45, normal. Then 22 to 26 naman po yung ating bicarbonate. So tingnan po natin yung ating yung ating result again, 7.31 po. Pasok po ba siya sa normal range? Hindi. Mas mababa po siya sa 7.35. So the findings is acidosis. So tingnan po natin sa pamimilian kung alin ang acidosis. So letter A lang po, letter D ang possible na correct answer. I-cross out na po natin yung mga alkalosis kasi findings natin sa dugo, acidosis. So ano po kaya siya? Respiratory metabolic. Tingnan po natin ang CO2, 32. Ang 32 below 35. So below 35 po siya. Tapos yung bicarbonate natin 18. So below 22 naman siya. So below normal ulit po siya. Ngayon tingnan niyo yung mga arrow down. Ang arrow down ni CO2, alkalosis. Tugma po ba dun sa result ng dugo? Acidosis ng dugo? Hindi. So, hindi po CO2 ang may kagagawan. Tingnan nyo ang arrow down ng bicarbonate. Acidosis po siya. Tugma po ba? Acidosis din? Yes. Kung tugma, ay di yun po yung ating findings. So, ang findings po natin is metabolic po yung problema ng tao kasi bicarbonate ang may kagagawan. So, letter D po ang tamang sagot, metabolic acidosis, partially compensated po. Kasi wala naman pong normal doon sa dalawa para silang may problema. Okay? Sige po, paki-screenshot na lang po uli ng mga questions. Yan po. So, yan. So that's all po sa mga sample review questions of the Unit 3. I hope po ay you pass the prelim exam tomorrow. Aim to have 45 points. So that's all for this video and God bless you all.